Hi guys! Welcome back to another vlog! So, for today's video nga, isi-share ko sa inyo kung magkano yung nagastos natin nung nagpunta tayo sa Korea. Yun nga, isi-share ko lang sa inyo yung nagastos natin. So, quick video lang to para lang ma-share ko sa inyo. Ayun nga, nagpunta tayo sa Korea ng 3 days. Actually, 5 days siya. Pero kasi usually, yung flight mo na, yung day ng flight mo ng papunta and yung day ng flight mo pa uwi is usually tapon talaga siya eh. So, total is 3 full days lang talaga tayo nagstay sa Korea. And, so yung day 1 natin is yung flight natin to Korea, which is Wednesday. Wednesday tayo pumunta ng Korea. Wednesday night yung flight natin. And then, Sunday ng morning, madaling araw yung flight natin pabalik ng Manila. So, ayan, start natin sa pag-book ng flight. So, nag-código lang ako guys sa phone. Pero nilista ko na siya before pa ako umalis. So, ayun nga. Nag-book ako ng airplane ticket sa Cebu Pacific. Actually, seat sale siya na 99 pesos. 99 seat sale yon nung time na yun. Hindi siya piso fare eh. For sure kung piso fare, baka mas mura pa dito yung mabibili nyo. So, yung round trip ticket ko is nag-cost siya ng 6,307.05 pesos. Round trip na yon ng Cebu Pacific. Pero, wala siyang baggage allowance. Kailangan pa akong bumili ng baggage allowance nung time na to eh. Nung malapit na akong umalis, tsaka lang ako bumili ng baggage allowance na 20 kilos nga. So, Manila to Incheon, ang luggage na 20 kilos is 1,354 pesos. Yun yung binili ko, and then bumili rin ako ng Incheon to Manila na flight ng luggage na 20 kilos din, which is 1,354 pesos din. So, ang total niya is 2,708. So, i-add natin siya dun sa flight na nabili natin, which is 6,307.05. So, ang total is naka 9,015 pesos tayo, 0.05 sa flight natin with 20 kilos baggage na round trip. So, hindi ko sure kung mas mura siya kapag binili mo na, isinama mo na siya upon booking. Pero kasi ako nung time na yun, nagmamadali ako mag-book. And usually, hindi ko talaga kinukuha agad yung luggage na 20 kilos. Usually, bumibili ako pag malapit na eh. Kasi, syempre, uunahin mo naman talagang bilhin usually yung ticket. Yun yung nasa isip mo. Pero, nasa sa inyo naman yun. May option naman talaga. Option nyo naman yun kung gusto nyong bumili ng may 20 kilos na luggage para hindi nyo na siya poproblemahin pag malapit na. Kumbaga, all set na yung ticket and then yung mga susunod na lang yung mga ibang bayarin na lang yung mga ibibilhin nyo. So, ayun nga. And then, may binayaran tayo na travel tax na 1,670. 1,620 lang talaga yung travel tax. Pero, bumili na ako ng travel tax nung bumili ako ng luggage na 20 kilos. So, online ko siya binili. So, meron siyang 50 pesos na processing fee. Kaya, naging 1,670 yung binayaran natin. And then, yung accommodation, maganda tong napagstayan ko guys. Kung napanood nyo yung vlog ko sa Korea na all-stay hostel, okay naman siya. Malinis, malapit sa Myeongdong, malapit sa mga bus station, medyo meron ding malapit na trains na subway eh. Pero hindi ko siya na-try kasi usually nga guys, naka-bus tayo, no? Kasi yun yung sinasuggest pag check tayo ng routes papunta dun sa destination through Naver Map. So, nag-book tayo ng all-stay hostel na single superior room for 3 nights. 3 nights talaga usually guys yung binabayaran, hindi yung days. Ang total is 5,069.69 pesos. Mura na siya I think kasi karamihan ng mga nakikita ko is above 8K pa nga eh. Meron pa nga
bunk bed lang pero magkano na. So ito, at least ito, kahit na shared bathroom siya, at least meron kang sariling room. And I think okay naman siya sa price nung nandun na ako. Sobrang ganda niya. Ay, hindi naman sobrang ganda, pero okay na siya for budget travelers. And may mga libreng food din. Kukuha lang kayo doon sa pantry. And anytime siya, hindi lang siya for breakfast. Nire-refill siya. Nakita ko nire-refill siya nung mga housekeeper nung nandun ako eh. So, ayun nga. Naka 5,069.69 tayo sa accommodation. And then, nag-book ako ng pocket wifi sa Klook for 5 days. Kasi, akala ko nga is nandun na ako ng Wednesday pa lang ng gabi. So, 5 days yung binook ko para just in case makuha ko na siya, activated na yung pocket wifi. Pero super mura niya, guys. I-share ko na lang din yung link or nakashare yung link dun sa vlog natin, dun sa Klook. Kung gusto nyo lang i-check. 508 pesos lang siya from Wednesday to Sunday yung pocket wifi para sure ako na buong stay ko covered, may internet siya. So, ayun. Hindi ko lang sure, depende siguro sa day ng punta nyo yung price niya. Pero, yung sa akin is 508 pesos. And then, nag-book din ako sa Klook ng hanbok rental, which is 993.30. Mura na siya, guys, I think. Kasi meron akong mga nakita, 1,000 plus. Pero itong nabook ko is 2.5 hours lang siya. And then, theme hanbok siya. Meron dong option na basic. And then, susunod nga yung theme. Tapos premium, which is medyo hindi ko na rin siya masasama sa budget. Kasi budget trip nga lang to, no? Pero kung nasa inyo dyan, guys, kung gusto nyo. Pero ako, hindi na ako kumuha nung premium. Yung theme lang para medyo okay din yung mga options, no? So, yun. Nakuha ko siya ng 993.30 pesos nang may mga discount sa mga Klook vouchers. Pero, nasa 1,400 something yata siya kapag wala kang Klook voucher. Kaya, pwede nyo gamitin yung promo code ng Klook. So, ang total na natin, guys, is, ito total na natin from airplane ticket, plus luggage, plus travel tax, plus accommodation, plus yung mga binook natin sa Klook, yung 5. Pero kasi guys, kaya konti lang yung mga activity na nakuha ko sa Klook is because 3 full days nga lang, no. And wala talaga akong masyadong ginawa na itinerary dito. Like for example, yung day 1 ko. Yung day 1 ko is nagpunta lang ako ng Yunpyong Hanok Village. And then wala namang entrance yun. So libre lang siya. And ang ginawa ko lang doon is nagpicture lang ako doon since sa Bukchon Hanok Village nga is medyo crowded na kaya alam kong wala akong masyadong matinong picture doon na makukuha. So yung Hanok Village ako. Check nyo yun, guys, sobrang ganda niya. And then nag 1-in-1 dyan cafe tayo, yung may viewing ng yung Hanok Village na cafe, which is okay siya. Maganda rin siya. Affordable naman din yung price niya. Kasi, sa totoo lang, guys, sobrang budget trip lang ako dito. Pero, nagkasya naman din yung dinala kong pocket money. So, ayun. And then, yung day 2, after ko palang yung Hanok Village, pumunta na ako ng Myeongdong. So, sa Myeongdong, nag-ikot-ikot lang ako doon, food trip, and then, shopping ako ng mga pasabay. Pero yung mga shopping ko, guys, is hindi ko pera. As in, nagpadala lang sa akin ng pera yung mga magpapabili para yun yung gagamitin ko na pangbili. Pero pinadala na nila yon prior pa ako mamili para may dala na akong pera. Para hindi na ako magme-message na, uy, ganito yung price, ganyan. So, ayun nga. And then, yung day 2 natin, yun yung nag-hanbok tayo sa Gyeongbokgung Palace. And since naka-hanbok na kayo, magiging free na lang yung entrance niya. So, wala na rin akong binayaran doon.
And then, after kong mag-Yukbokgong Palace is nag-museum tayo, National Folk Museum of Korea, doon. And then, free admission lang din siya, guys. So, check nyo yun. Maganda rin mag-picture-picture doon. 1980s vibe, yung doon sa memory lane ng part ng National Museum. Pero marami pang pwedeng puntahan. Kung mahilig kayong mag-history hopping, ganyan, meron naman doon. So, check nyo na lang. And then, after natin doon is nag-Cheon stream tayo, no? So, wala ring bayad yon. Nagmasyal lang tayo doon sa stream and nag-take ng picture. Parang nature tripping lang, parang ganun. Pero hindi siya advisable na puntahan kung tanghali or hapon kasi parang mas okay siya sa gabi. Kasi nakita ko sa mga TikTok videos, meron siyang lighting, may pa-lighting siya sa gabi. So, parang mali yung punta ko. Kumbaga, dapat pala gabi ko na lang siya pinuntahan. So, after natin dun sa Cheon stream, nag-Myeongdong ulit tayo and then may mga pasabay nga din ako na binili and pinuntahan. So, nag-ikot-ikot lang ako ng Myeongdong and then bumalik na rin ako agad ng hotel nun. So, yung third day naman natin, pumunta tayo ng Gangnam para puntahan yung COEX Starfield Library. And yung Starfield Library is free admission din siya, guys. Wala rin siyang bayad. So, punta lang kayo doon, mag-picture-picture kayo or magbasa kayo ng libro, which is library naman siya. Pero meron pang isang Starfield Library na hindi ko na napuntahan, which is sa Suwon yata siya banda. Nung chinek ko, parang medyo malayo na. So, hindi ko na siya pinuntahan. Ano pa ba? After kong mag-Starfield Library sa Gangnam, pumunta na ako ng Bukchon Hanok Village. Actually, naubos yung oras ko sa traffic. Sobrang traffic pala papunta ng Bukchon Hanok Village. Pero, okay naman siya. Super crowded lang ng mga tourists. And parang feeling ko, kung magpipicture kayo doon, hindi ko alam kung anong oras, guys, dapat kayo pumunta. Pero nakikita ko may mga nakakakuha ng picture na magaganda. So, hindi ko lang alam kung anong oras sila pumupunta. Pero siguro i-check nyo na lang, i-research nyo na lang, guys, kung ano yung magandang oras sa Bukchon. Though, masasuggest ko na kung gusto niya ng same vibe, sa Yunpyong Hanok Village na lang kasi sobrang walang tao talaga. And pwede kayong magtagal para makakuha kayo ng mga pictures. Same vibe din naman siya ng Bukchon Hanok Village. Ang kaibahan lang nila is yung sa Bukchon Hanok Village, nasa hillside siya. Pataas siya na part and then maganda rin yung view ng parang may mountain view siya tapos meron dong part na view ng Enseol Tower kaya ako pumunta doon kasi yun yung kinuha kong picture. Yung view niya is yung Enseol Tower na nasa bundok. So, okay naman din. So, though hindi na ako nakapag-picture masyado doon sa part na yun kasi ang hirap magtayo ng tripod kasi sa sobrang dami ng tao. Unlike sa Yunpyong Hanok Village, natatayo ko pa yung tripod anywhere. Kaya nakapag-picture ako doon. Since solo trip nga lang to, no, wala naman akong kasama. So, ayun. After ko ng Bukchon Hanok Village, pumunta na rin ako ng hostel para mag-ayos ng gamit. Dumaan lang ako ng Myeongdong para mag-food trip saglit. And then, bumalik na ako ng hostel para ligpit yung gamit ko kasi yung gabi nun is flight na natin pabalik ng Manila which is madaling araw nga. Pero pumunta na ako ng airport kasi ayoko na nung nagmamadali. For sure mahaba yung pila So, ayun. Ayun nga. So, i-total na natin kung nakamagkano na tayo. 6,307.05 yung round trip ticket natin na wala pang luggage plus yung luggage natin 1,354 plus 1,354 and then i-add ko na rin, guys, yung travel tax 1,670 and then yung accommodation natin which is 5,069.69 plus yung pocket wifi natin na 508 and yung hanbok rental natin which is 993.30. Ang total natin, guys, is 17,256.04. Yun yung nagastos natin na pre-booking
Kumbaga, nire-ready na natin siya before tayo pumunta ng Korea. Kumbaga, bayad na 'to lahat, hindi mo na 'to iisipin. So, 17,256 plus ito guys, actually 'pag nag-i-international trip ako, yung pina-pocket money ko lang talaga is 5,000 pesos. 5,000 pesos, yung pocket money ko lang talaga, as in ito na yung pangkain, pamasahe, pang-transpo, ganyan. Yun lang. Hindi pa doon kasama yung pang-shopping. Yung pang-shopping, nasa sa inyo na yun. So, hindi ko na i-share kung magkano ang ginamit kong pang-shopping. Kasi, magkakaiba naman tayo ng budget for shopping. Like, for example, gusto mo 10,000 i-budget mo for shopping, go. Kung gusto mo 30,000 pang-shopping, ganyan. Pero ako, ang binudget ko lang siya for pang-shopping is nasa 3,000 pesos lang. Yun lang talaga. And since ayoko ngang mag-over budget dito, yun lang talaga yung ginawa ko. So, 5,000 lang yung sinama ko, guys. 5,000 for pocket money lang. Yung pang-shopping, di ko na isasama. So, ang total natin is 22,256.04. So, yun ang nagastos natin for Korea trip na all-in lang siya. All-in lang siya. Accommodation, flight, activity, and pocket wifi, transpo, food. Yun yung mga nagastos ko. Pero, nasa sa inyo yun, guys. Pwede naman din siguro mag-extra kayo ng another money para just in case lang na mag-food trip kayo sa mga mahal na kainan, ganyan. Gusto nyong matikman maraming cafe doon kasi nasa sa inyo na yon. Pero ako, 5K lang talaga yung binudget ko for transpo and money, for food. Kasi ako naman, kaya ko naman yun eh. Kumbaga, nakapag-travel na ako before and alam ko na kaya ko siyang 5K lang yung pocket money ko for that. Kung ako naman din, nag-extra talaga ako. Like for example, may extra akong 5K just in case kulangin lang yung 5K. Pero ang winidraw ko lang talaga is 5,000 pesos. Yun lang talaga yung binudget ko. And sa trip na to, kinaya naman yung 5,000 lang. And iniwan ko na yung mga pang-shopping ko na extra dun sa debit card kasi card payment naman yung ginagamit ko pag may binibili. And yung mga nagpasabay sa akin, nagpadala rin naman ng pera. So, hindi ko talaga nabawasan yung 5K na pocket money ko. So, ayun guys, kung sa tingin nyo, hindi naman kayo makain or hindi naman kayo mahilig mag-food trip sa mga mahal na restaurant, I think kaya nyo rin na budgetin lang ng maliit kung sa mga street food lang, yung mga night market katulad nun sa Myeongdong. Kaya naman siya, and kung may kasama naman kayo, pwede siya na for sharing, tapos hati na lang kayo sa payment. At least, at least matitikman nyo yung maraming food. Ako kasi mag-isa lang ako, tapos naka 2 or 3 lang ako na pagkain, nabubusog na ako, and also malalaki yung serving niya. So, ayun. Pero okay naman, may mga nauuwi pa nga ako sa hotel kasi di ko talaga siya nauubos eh. So, ayun. Okay naman guys. And hindi kasi ako masyadong maalam sa pagkain ng Koreans. Gusto ko sanang mag-try ng samgyeopsal, pero yung na-try ko na pasukan na isang restaurant, sabi for 2 people daw. So, hindi na ako nag-try ng iba since hindi rin ako masyadong mahilig sa ibang Korean food kasi masyadong maanghang siya para sa panlasa ko. Pero kung kayo, go lang. Ako lang naman yun. Sa akin lang naman yun. Siguro sa pagbalik, sana may kasama na tayo, no? Para may ka-share tayo sa mga food trip, ganyan. Para makatikim din tayo and ma-vlog natin yung ibang mga pagkain. So, ayun lang guys. Thank you sa panonood dito sa video na to. And I hope nakatulong ako na ma-budget nyo yung travel nyo to Korea. Pero safe na siguro yung mag-budget na lang kayo ng may extra para rin for shopping, for food trip, ganun. Ako lang naman to, sa akin lang naman to. And shinare ko lang naman din yung naging expenses ko sa Korea. So, ayun lang guys. That's all for this vlog. Bye!